Magandang araw sa puso mo. Ako si Clara at ito ang Kwentong Puso. Isang espasyo kung saan ang bawat pintig ay may dalang kwento. Minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay sinusubok ng pinakamatinding kasinungalingan. Paano kung ang mismong kamay na dapat mag-aruga sa'yo, ang siya palang dahan-dahang pumapatay sa'yo? Sa isang silid na puno ng karangyaan, ngunit walang kagalakan. Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. May degenerative nerve disorder ka, Maria. Ang mga salita ni Isabela ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Diresto, walang emosyon, parang isang hatol na binaba ng hukom. Napatitig si Maria sa kanyang madrasta. Ang magandang mukha nito, na laging may ngiti sa harap ng kanyang ama, ay blangko ngayon. Walang bakas ng awa. Ano? Hindi totoo yan. Ang boses ni Maria ay pilit na lumalabas, nanginginig. Nagkamali lang si Dr. Carlos, malakas ako. Isang maliit na nangisi ang sumilay sa labi ni Isabela. Tanggapin mo na, Maria. Ito ang katotohanan. At ayon sa kanya, wala na itong lunas. Wala nang lunas. Para itong lason na dahan-dahang gumapang sa buong sistema ni Maria. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang mamahaling alpombra sa ilalim ng kanyang paa ay parang naging buhangin na humihigop sa kanya pababa. Bumagsak siya. Ang tunog ay mahina, ngunit sa kanyang pandinig, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Ang lamig ng marmol na sahig ay gumapang sa kanyang balat. Mula sa sahig, ang lahat ay tila nag-iba. Ang kisame ay parang lumayo. Ang boses ni Isabela ay nag-echo na lang sa kanyang tainga. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang silver na picture frame sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang ina, nakangiti. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan ay ang pagbagsak ng kanyang puso. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding pangungulila. Kung nandito lang si Mama, hindi ito mangyayari. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Bakit? Saan ako nagkamali? Nakatayo lang si Isabela, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Parang reyna na tinitingnan ng isang basahan, walang pag-aalala, walang tulong. Pero, nagsalita muli si Isabela. Ang boses ay nagkaroon ng kunwaring pagmamalasakit. May pag-asa pa. Tanging ang gamot lang mula kay Dr. Carlos ang makakapagpabagal nito. Ang gamot na ako lang ang makakapagbigay sa'yo. Naramdaman ni Maria ang paghihigpit ng kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay naging isang pasakit. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Tanging isang mahinang ungol. Ang kanyang mga daliri, nanginginig, ay kumapit sa sahig na parang doon huhugot ng lakas. Dahan-dahang lumuhod si Isabela sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang buhok, isang haplos na nagbigay ng kilabot kay Maria. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong nito, ang bawat salita ay puno ng kasinungalingan. Aalagaan kita. Ilang buwan bago ang hatol, ang mataas na pader ng Mansion de la Vega ay parang isang higante para sa lahat. Pero para kay Leo, ito ay isang hamon lamang. Gamit ang mga bitak sa semento at mga baging na gumagapang, inakyat niya ito nang may ngiti sa labi. Sanay na sanay. Pagdating sa tuktok, sumilip muna siya sa baba. Tahimik, walang bantay. Isang malinis na talon at ang mga paa niyang nakayapak ay lumapat na sa malambot na damo sa loob. Ito ang paraiso niya. Ang lihim na hardin, at sa gitna nito ay ang kanyang misyon, ang malaking puno ng mangga na hitik sa bunga. Ngunit nang akmang aakyat na siya, isang boses ang pumigil sa kanya. Huli ka! Natigilan si Leo. Dahan-dahan siyang lumingon, handa nang tumakbo. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang galit na security guard. Ito ay isang babae. Nakaputing bestida, na may hawak na libro. Si Maria. Sa halip na sumigaw, ngumiti ito. Gutom ka ba?
Iyon ang simula. Hindi siya pinalayas ni Maria. Sa halip, inupuan niya ito sa isang bench sa ilalim ng puno at binigyan ng malamig na juice at tinapay mula sa kanilang merienda. Mula noon, halos araw-araw nang bumabalik si Leo. Ang hardin ay naging kanilang mundo. Dala ni Leo ang mga kwento ng kalye, ang ingay, ang gulo, ang buhay. Dala naman ni Maria ang katahimikan, ang amoy ng mga bulaklak, ang huni ng ibon, ang pakiramdam na ligtas. Dalawang kaluluwang magkaiba ang mundo, ngunit parehong nakakaramdam ng lungkot. Isang hapon, may iniabot si Leo kay Maria. Isang maliit na bulaklak na ligaw, kulay lila, na pinitas niya sa gilid ng pader. "Para sa'yo, Ate Maria," sabi niya, medyo nahihiya. Hinawakan ito ni Maria. "Salamat, Leo. Ang ganda nito." "Hindi yan mamahalin," mabilis na sabi ni Leo. "Pero yang bulaklak na yan, marunong mabuhay kahit saan, kahit walang nag-aalaga. Parang ikaw, Ate Maria." Natigilan si Maria sa sinabi ng bata. May isang bagay sa mga salitang iyon na tumagos sa kanyang puso. Sa lahat ng karangyaan sa paligid niya, ang batang ito lang ang nakakita sa kanya, ang totoong siya. Habang paalis na si Leo, pabalik sa pader, isang anino mula sa bintana ng kusina ang nakakuha ng kanyang pansin. Si Yaya Nena, nakatayo, nagmamasid. Hindi galit ang mga mata nito, kundi puno ng pag-aalala. Ngunit hindi ito nagsalita, hindi ito nagsumbong. Ngunit ngayon, nakatayo si Leo sa labas ng pader. Kanina pa siya naghihintay. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa likod ng mansyon, ngunit walang Maria na dumating. Sinubukan niyang sumilip, pero wala siyang makita. Tinawag niya ang pangalan nito, pero tanging hangin ang sumagot. Hindi ito normal. Kahit kailan ay hindi pumalya si Ate Maria sa kanilang tagpuan. At sa paglubog ng araw, isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang puso. Ang bigat ng pinto ng mansyon ay kasing bigat ng nararamdaman ni Miguel de la Vega pag-uwi niya. Gabi na. Ang katahimikan sa loob ay hindi nakakapagpanatag, bagkus ay nakakabahala. Mula sa dilim ng pasilyo, lumitaw si Isabela. Ang mukha niya ay maingat na inayos para magmukhang pagod at puno ng pag-aalala. Agad siyang lumapit at niyakap ang asawa. "Mahal," malamig niyang sabi. "Kanina pa kita hinihintay. It's about Maria." Dinala niya si Miguel sa sala. Sa bawat hakbang, ramdam ni Miguel ang paglubog ng kanyang puso. "The doctors, they finally have a diagnosis," patuloy ni Isabela. Hinahawakan ang kamay ni Miguel. "She's sick, Miguel. Very sick." At hindi raw maganda ang pagtanggap niya sa balita. Isinalaysay ni Isabela ang isang bersyon ng kwento kung saan siya ang martir, na sinubukan niyang kausapin si Maria. Ngunit nagwala ito at sinabing kasinungalingan lang ang lahat. "I think she's depressed, mahal. We need to take extra care of her. Kailangan niya ng special na pag-aalaga." Sa di kalayuan, lumabas si Yaya Nena mula sa kusina. May dalang isang basong tubig. Ang mga mata niya ay desperadong nakatingin kay Miguel. May gusto siyang sabihin. "Sir Miguel?" Panimula niya. Isang matalim na tingin mula kay Isabela ang tumama sa kanya. "Mamaya na yan, Nena," sabi ni Isabela. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. "Nag-uusap kami ng papa," ni Maria. Ang banta sa mga salitang yon ay malinaw. Yumuko si Yaya Nena at walang imik na bumalik sa kusina. Bumigat ang balikat ni Miguel. Gulong-gulo ang isip. Tumayo siya at naglakad patungo sa isang maliit na silid, ang dating opisina ng kanyang yumaong asawa. Binuksan niya ang pinto. Ang amoy ng mga lumang libro at ang alikabok sa hangin ay sumalubong sa kanya. Kinuha niya ang isang picture frame. Ang kanyang unang asawa, nakangiti. "Mahal?" Nasa likod na niya si Isabela. Ang boses ay isang bulong. Dahan-dahan itong ipinatong ang kamay sa balikat ni Miguel.
Isang malamig na kamay na pumutol sa mainit na alaala. Nandito lang ako. Tayong dalawa ang haharap dito. Biglang tumunog ang telepono ni Isabela. Tiningnan niya ito at mabilis na tumayo. "Excuse me for a moment." Naglakad siya papunta sa balkonahe kung saan hindi siya maririnig ni Miguel. Isinara niya ang salaming pinto at nagsalita sa telepono. Ang boses ay mahina, ngunit madiin. "Nagawa ko na ang parte ko." "Oo, alam na niya. Siguraduhin mong walang palya." Sa loob, gulong-gulo pa rin si Miguel. Si Yaya Nena naman, hindi na mapakali. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan patungo sa kwarto ni Maria. Kailangan niyang makita ang alaga niya. Kumatok siya ng marahan. Walang sagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Natutulog si Maria, ngunit kakaiba ang tulog nito. Masyadong mahimbing, masyadong malalim. At sa tabi ng kanyang kama, sa isang maliit na mesa, may nakita si Yaya Nena. Isang baso ng orange juice na hindi naubos. At sa tabi nito, ilang butil ng gamot na hindi pamilyar sa kanya. Ang kaba sa puso ni Leo ay hindi na nawala. Buong araw, para siyang kinakain ng alala. Kaya nang tuluyan nang bumagsak ang dilim, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi na siya aakyatin sa pader para maglaro. Aakyatin niya ito para alamin ang totoo. Ang gabi ay naging kakampi niya. Ang bawat anino ng puno at halaman ay kanyang pinagtaguan. Ang bawat tunog, ang huni ng kuliglig, ang ihip ng hangin, ay nagpapatala sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang gumapang palapit sa mansyon, patungo sa bintana ng sala, kung saan may kaunting liwanag na tumatagos. Maingat siyang sumilip mula sa gilid ng mga halaman. Sa loob, nakita niya si Isabela at isang lalaking hindi pamilyar. Nakatalikod ito, ngunit base sa suot nitong damit, mukha itong kagalang-galang. Narinig niya ang mga boses mula sa loob. "We are so close, Carlos," sabi ni Isabela. May hawak na kupitan ng alak. "Konting panahon na lang." "Isabela, hindi ko na kaya," sagot ng lalaki, na ngayon ay humarap. Siya pala ang doktor. Malaki ang utang na loob ko kay Miguel. Siya ang nagligtas sa karir ko. At yun mismo ang dahilan kung bakit gagawin mo ang sinasabi ko. Ganti ni Isabela. Ang boses ay naging matalim. Dahil kung hindi, malalaman din niya kung paano mo nailigtas ang isang pasyente mo noon. Naaalala mo ba? Natahimik si Dr. Carlos. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Pinanood sila ni Leo. Ang puso niya ay kumakabog ng sobrang bilis. Naramdaman niyang may masamang nangyayari. Nagpatuloy si Isabela. "Relax. Sundin mo lang ang plano, ang tamang dosis, sa tamang oras. At pagkatapos ng ilang linggo, magiging isang malungkot na aksidente na lang ang lahat. Kawawang Maria." "At ang mana?" tanong ni Carlos. Ang boses ay halos pabulong. "Mapupunta sa atin ang nararapat," sagot ni Isabela. "Magiging atin ang lahat para hindi na siya magising kailanman. Para hindi na magising." Ang mga salitang iyon ay parang punyal na sumaksak sa tainga ni Leo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Ate Maria. Papatayin nila si Ate Maria. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Napakalamig. Para pigilan ang sariling sumigaw, kinagat niya ng mariin ang kanyang labi. Nalasahan niya ang alat ng sarili niyang dugo. Ang sakit ay nagpagising sa kanya mula sa pagkabigla. Pinalitan ng takot ng isang nag-aapoy na determinasyon. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang iligtas si Maria. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malakas na kahol ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang Doberman na bantay ang nakatayo sa di kalayuan, galit na nakatingin sa direksyon niya. Kasunod noon, isang maliwanag na sinag ng flashlight ang biglang tumutok at gumuhit sa madilim na hardin, diretsong nagwawalis sa kanyang pinagtataguan. Bago pa man tuluyang tumama ang ilaw sa kanyang mukha,
Kumilos na ang katawan ni Leo. Ang takot ay nagbigay sa kanya ng kakaibang liksi. Gumulong siya papasok sa makapal na halamanan ng mga rosas. Ang mga tinik ay bahagyang kumakaskas sa kanyang balat. Ngunit hindi niya ito ininda. "Sino yan?" Sigaw ng isang security guard. Narinig ni Leo ang papalapit na mga yabag at ang malakas na pagkahol ng aso. Hindi siya nag-isip. Gamit ang kaalaman niya sa bawat sulok ng hardin, gumapang siya palayo. Gumalaw sa mga anino na parang isang pusang ligaw. Mabilis, tahimik, at halos hindi nakikita. Nang makalayo-layo, muli niyang inakyat ang pader sa kabilang dulo ng hardin at tumalon palabas. Nagpagpag siya ng damit at tumakbo. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon. Ang mga salita ni Isabela ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip. Para hindi na siya magising, kailanman. Huminto lang siya nang makarating sa isang madilim na eskinita. Hinahabol ang kanyang hininga. Sumandal siya sa pader at doon, ang tapang na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Sino ang maniniwala sa kanya? Isang batang kalye laban sa isang mayaman at respetadong madrasta. Isang hamak na tagabenta ng dyaryo laban sa isang doktor? Baka isipin pa ng mga pulis na nababaliw lang siya. Ngunit ang imahe ni Maria, ang Ate Maria niya, na laging nakangiti at mabait sa kanya, ay pumasok sa kanyang isip. Hindi niya ito pwedeng pabayaan. At bigla, naalala niya ang isang mukha sa mansyon. Isang mukha na nakakita sa kanya pero hindi nagsumbong. Ang mukha na puno ng pag-aalala. Si Yaya Nena. Kinabukasan, maaga siyang nag-abang malapit sa palengke. Alam niyang si Yaya Nena ang laging namamalengke para sa mansyon. At hindi nga siya nagkamali. Ilang sandali lang, natanaw na niya ang matandang babae. May dalang bayong. Nanginginig ang mga tuhod, nilapitan niya ito. "Yaya Nena," tawag niya. Lumingon ito at nang makita siya, nanlaki ang mga mata sa gulat at takot. Agad nitong hinigpitan ng hawak sa bayong. "Anong ginagawa mo dito? Bata ka, umalis ka." Pabulong ngunit madiin nitong sabi. Palingalinga sa paligid. Baka may makakita sa atin. "Pero Yaya, kailangan niyo pong makinig." Pagpupumilit ni Leo, ang boses ay desperado. "Si Ate Maria, nasa panganib po siya." "Wala akong alam sa sinasabi mo. Lubayan mo ako," sabi ni Yaya Nena, at akmang tatalikuran na siya. Sa huling pagkakataon, isinugal na ni Leo ang lahat. "Sinabi niya sa akin na siya raw ang reyna ng mga butiki sa hardin ninyo." Natigilan si Yaya Nena. Napahinto ang kanyang paghakbang. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik kay Leo. Ang pagkainis sa kanyang muka ay napalitan ng pagtataka. Iyon ang lihim na biruan ni Maria, ang biruan na sinasabi nito sa yaya niya tuwing nalulungkot ito. Paanong nalaman ng batang ito? Ang mga mata ni Yaya Nena ay nagsimulang mamasa. Ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang sampal. Ang batang nasa harapan niya ay hindi sinungaling. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Nang makitang walang nakatingin, hinila niya si Leo papasok sa isang makipot at tahimik na eskinita sa pagitan ng dalawang tindahan. Binitawan niya ito at humarap. Ang mga kamay ay nanginginig. "Ano ang narinig mo?" tanong niya. Ang boses ay puno ng takot at pagmamadali. "Sabihin mo sa akin lahat." Nasa loob sila ng makipot na eskinita. Amoy ng panis na gulay at basang semento ang nasa hangin, ngunit hindi ito ininda ng dalawa. Hingal na ikinuwento ni Leo ang lahat. Ang bawat salita na narinig niya. Tamang dosis. Mana. Para hindi na magising. Ay lumabas sa bibig niya na parang lason. Habang nagsasalita si Leo, dahan-dahang nawala ang kulay sa mukha ni Yaya Nena. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwalang pagkilala. Ang mga hinala niya na matagal na niyang itinatago sa takot
ay binigyan ng boses ng batang nasa harapan niya. Diyos ko po, bulong niya, nanginginig. Ang gamot, iyon na nga ba ang sinasabi ko? Anong gamot po? Tanong ni Leo. Ang mga gamot na ipinapainom ni Senyora Isabela kay Maria. Sagot ni Yaya Nena, ang boses ay basag. Pagkatapos niyang inumin yon, palagi siyang inaantok, palaging matamlay. Sabi ko na, may mali. Nagkatinginan sila. Hindi na ito hinala lamang. Ang kwento ni Leo at ang nakikita ni Yaya Nena ay 2 piraso ng isang napakasamang larawan at perpekto itong nagtugma. Kailangan nating gumawa ng paraan, Yaya. Sabi ni Leo, ang determinasyon ay bumabalik sa kanyang boses. Kailangan nating kumuha ng pruweba. Tama ka. Sang-ayon ni Yaya Nena, pinupunasan ng namumuong luha. Ako, susubukan kong kumuha ng isa sa mga gamot na yon. Kailangan nating mapatingnan. Ako naman po, sabi ni Leo. Susubukan kong alamin ang lahat tungkol sa Dr. Carlos na yon. Baka may makita ako. Naghiwalay sila nang may isang plano, isang lihim na nagbigkis sa kanila. Ngunit bago tuluyang umalis si Leo, pinigilan siya ni Yaya Nena. Mula sa kanyang bulsa, dumukot siya ng ilang lukot na pera at iniabot sa bata. Heto, sabi niya, bumili ka ng pagkain, huwag kang magpapagutom. Kinuha pa niya ang isang tinapay mula sa kanyang bayong at ibinigay dito. At mag-iingat ka, iho. Mag-iingat kang mabuti. Tumango si Leo, tinanggap ang pera at tinapay. Sa simpleng gesto na yon, naramdaman niya ang isang kalinga na matagal na niyang hindi naramdaman. Kinagabihan, naghintay ng tamang tiyempo si Yaya Nena. Narinig niyang naliligo si Isabela. Ito na ang pagkakataon niya. Pumasok siya sa kwarto ni Maria. Ang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang bote ng gamot sa tabi ng kama. Kumuha siya ng isang tableta. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang kaparehong laking tableta ng bitamina at ipinalit ito sa loob ng bote. Tagumpay. Itinago niya ang totoong gamot sa isang maliit na plastik. Hinga siya ng malalim, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib. Ngunit nang humarap siya para umalis, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nakatayo sa may pinto si Isabela, nakaputing roba, ang buhok ay basa pa. Nakatingin ito ng diretso sa kanya, ang mga mata ay malamig at mapanuri. Nena, sabi ni Isabela sa isang boses na nakakakilabot sa sobrang kalmado. Anong ginagawa mo sa gamot ni Maria? Ang dugo ni Yaya Nena ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang maliit na tableta sa kanyang bulsa ay parang isang nagbabagang uling. Ngunit ang mga dekada ng pagsisilbi at pagtitimpi ay nagbigay sa kanya ng isang kalmadong mukha. Senyora, sagot niya, sinisikap na huwag mautal. Nalaglag po kasi kanina sa sahig. Tinitingnan ko lang po kung hindi nabasag. Maingat niyang ibinalik ang bote sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod ng palda. Tinitigan siya ni Isabela ng ilang segundo. Ang bawat segundong yon ay parang isang oras para kay Yaya Nena. Tila sinusuri ni Isabela ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Sa wakas, tumango ito ng dahan-dahan. Mabuti naman at maingat ka, sabi ni Isabela. Ngunit ang tono nito ay walang kabaitan. Mula ngayon, ako na lang ang magbibigay ng gamot kay Maria. Para sigurado, makakaalis ka na. Tumango si Yaya Nena at mabilis na lumabas ng silid. Ang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Nakalusot siya, ngunit sa isang napakalaking halaga. Mula sa araw na yon, ang mansyon ay naging isang kulungan. Ipinagbawal ni Isabela na pumasok si Yaya Nena sa kwarto ni Maria nang walang pahintulot niya. Siya na mismo ang nagdadala ng pagkain at gamot. Ang pinto ng kwarto ni Maria ay laging nakasara. Ang mga bintana ay laging may takip na kurtina.
Ang tanging nagagawa na lang ni Yaya Nena ay ang sumilip sa maliit na siwang ng pinto kapag may pagkakataon. Nakikita niya si Maria na laging nakahiga, laging tila tulog, at ang kanyang puso ay dinudurog sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, habang naglilinis si Yaya Nena sa pasilyo, bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang mahinang boses ni Maria. "Leo." Napatigil si Yaya Nena. Sumilip siya. Nakita niyang nakahiga si Maria, tila nananaginip, at hinawakan nito ang kamay ng natutulog na si Isabela na nakaupo sa tabi niya. "Leo." Ulit ni Maria, isang patak ng luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mga mata. Gustong pumasok ni Yaya Nena, gustong yakapin ang kanyang alaga, ngunit alam niyang magagalit si Isabela. Ang tanging nagawa niya ay ang kumagat labi at pigilan ang sariling mga luha. Sa labas ng mansyon, nararanasan din ni Leo ang sarili niyang mga pader. Sinundan niya si Dr. Carlos pagkatapos ng clinic hours nito. Natuklasan niyang gabi-gabi itong pumupunta sa isang maliit at mausok na pasugalan na nakatago sa likod ng isang karinderya. Mula sa kabilang kalye, pinanood ni Leo ang doktor. Hindi ito ang kagalang-galang na manggagamot na kilala ng lahat. Ang Carlos na nakikita niya ay pawisan, balisa at sunod-sunod ang talo sa baraha. Malinaw na may malaki itong problema sa pera. Ito ang kahinaan niya. Ito ang hawak ni Isabela sa kanya. Samantala, halos hindi na makatulog si Yaya Nena. Ang nag-iisang tableta na nakuha niya ay parang apoy na nakatago sa kanyang damit. Sa isang delikadong pagkakataon, nagawa niyang makipagkita sandali kay Leo sa likod ng simbahan. "Ito na lang ang pag-asa natin," sabi ni Yaya Nena, nanginginig na iniabot ang maliit na plastic kay Leo. "Pero paano? Paano natin ito maipapasuri nang walang makakaalam?" Hawak ni Leo ang ebidensya sa kanyang kamay, ngunit para itong isang batong walang bigat. May pruweba sila, pero wala silang kapangyarihan. Para silang sumisigaw sa ilalim ng tubig. Walang nakakarinig. Isang gabi, ang kinatatakutan nila ay nangyari. Isang malakas na sigaw mula kay Isabela ang gumising sa buong mansyon. Kasunod nito ay ang tunog ng mga yabag na nagmamadali. Sumilip si Yaya Nena mula sa kanyang kwarto. Nakita niya ang dalawang nurse na nagmamadaling pumasok sa silid ni Maria. Paglabas nila, kasunod na nila si Miguel. Ang mukha ay putlang-putla sa takot, habang si Isabela ay umiiyak. Sa balikat nito, "She's not breathing properly, Miguel," hikbi ni Isabela. "Kailangan na nating dalhin siya sa ospital." "Anong nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Miguel. "Hindi ko alam. Bigla na lang," sagot ni Isabela. At pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel na may determinasyon. "Dadalin natin siya sa private hospital ni Carlos. Doon lang siya magiging ligtas. Doon lang siya mababantayan ng maigi." Napatakip ng bibig si Yaya Nena. "Hindi. Huwag doon. Iyon ay parang paghahatid sa tupa sa lungga ng lobo." Ngunit wala siyang magawa. Ang salita ni Isabela ang batas. Ang takot ni Miguel ang pumayag. Mula sa bintana, pinanood ni Yaya Nena ang pagdating ng ambulansya. Pinanood niya habang inilalabas si Maria na nasa stretcher. At pinanood niya ang pagsara ng pinto ng ambulansya, isang puting pinto na parang takip ng kabaong. Ang plano ni na Isabela ay bumibilis, at ang pag-asa nila ay unti-unti nang namamatay. Alam ni Yaya Nena na wala na siyang silbi sa loob ng mansyon. Bawat galaw niya ay binabantayan. Bawat kilos niya ay sinusukat. Ang kanyang presensya ay isa na lamang paalala kay Isabela na may isang taong nakakaalam ng kanyang sikreto. Kaya kinabukasan, humarap siya kay Isabela. Ang mga mata ay pinamumugto sa peking luha. "Senyora Isabela, kailangan ko na pong umuwi sa probinsya," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Tumawag po ang kapatid ko. Malubha daw po ang sakit ng nanay ko." Tiningnan siya ni Isabela. Hindi nagpakita ng anumang emosyon.
Para kay Isabela, isa na lang balakid si Yaya Nena. Ang pag-alis nito ay mas makakabuti pa sa kanyang plano. Ganoon ba? Malamig na sagot ni Isabela. Sige, kunin mo na ang mga gamit mo. Walang pag-aalinlangan, walang tanong. Ganoon lang kadali. Bit-bit ang isang maliit na bayong ng mga damit. Umalis si Yaya Nena sa mansyon kung saan siya nagsilbi ng halos buong buhay niya. Ngunit hindi siya umuwi sa probinsya. Dumiretso siya sa isang maliit na simbahan kung saan naghihintay si Leo sa ilalim ng puno ng akasya. Wala na tayong oras, Leo. Sabi niya. Ang boses ay nagmamadali. Inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang mga damit ang isang maliit at lumang notebook. Nakasulat dito ang lahat. Ang bawat araw na pinainom niya ng gamot si Maria, ang bawat pagbabago sa kanya, ang bawat paghina ng kanyang katawan. Binuklat ito ni Leo. Ang sulat kamay ni Yaya Nena ay nanginginig, ngunit malinaw ang bawat detalye. Napansin niya ang isang pahina na tila may punit sa gilid. Yaya, bakit po may punit? Nag-iba ang mukha ni Yaya Nena sandali. Nagkamali ako ng sulat dyan, iho. Hindi na mahalaga yon. Ang laman nito ang importante. Pagkatapos, may isa pa siyang dinukot mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na nakabalot sa isang malinis na panyo. Isang maliit, antigong suklay na gawa sa pilak. At ito, sabi niya, ang boses ay halos pabulong na. Maingat niyang ibinigay ito kay Leo. Ibigay mo to kay Sir Miguel. Huwag mong ibibigay sa iba. Sa kanya lang, alam niya ang kwento nito. Ang bigat ng notebook at ng suklay sa kamay ni Leo ay parang bigat ng buong mundo. Siya na lang ang natitirang pag-asa. Alam niyang hindi siya pwedeng pumunta sa pulis. Kailangan niyang direktang puntahan ang taong may kapangyarihang pigilan ang lahat, si Miguel de la Vega. Alam niya kung saan ito hahanapin. Sa puso ng De La Vega Empire. Buong tapang na tinungo ni Leo ang nagtataasang gusali ng De La Vega Tower sa Makati. Ang salaming pader nito ay parang isang bundok na hindi kayang akyatin. Sa lobby, hinarang agad siya ng 2 security guard na mas matangkad pa sa kanya ng doble. Bawal ang bata dito, sabi ng isa. Kailangan ko pong makausap si Mr. Miguel de la Vega. Pakiusap ni Leo. Emergency po. Tungkol po sa anak niya. Pero tiningnan lang siya ng mga guard na parang isang langaw na kailangang itaboy. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Habang nagpupumilit si Leo, isang makintab na itim na kotse ang dahan-dahang lumabas mula sa basement parking. Sa loob, sa backseat, nakaupo si Miguel de la Vega. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nakatutok sa kanyang telepono. Nakita siya ni Leo. Sir Miguel! Sir! Sigaw niya buong lakas. Ngunit ang boses niya ay nilamon ng ingay ng syudad. Ang salamin ng kotse ay makapal at hindi tinatablan ng tunog. Dumaan ang kotse sa harap niya. Patungo ito sa direksyon ng ospital. At nawala sa kanyang paningin. Naiwan si Leo. Nakatayo sa gitna ng semento. Hawak ang mga huling piraso ng katotohanan. Huli na siya ng isang hakbang. Ang likod ng itim na kotse ni Miguel ay parang isang tuldok na unti-unting lumiliit sa paningin ni Leo. Ngunit hindi siya pumayag na yon na ang maging wakas. Tumakbo siya. Ang puso niya ay malakas na kumakabog, hindi dahil sa pagod, kundi sa adrenaline. Isiniksik niya ang sarili sa pagitan ng mga sasakyan. Binabagtas ang kalsada na parang isang bihasang manlalaro ng patintero. Ang busina ng mga diip at kotse ay parang musikang nagpapabilis sa kanyang mga paa. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang ospital, pero alam niyang kailangan niyang makarating doon. Pagkatapos ng tila walang katapusang pagtakbo, natanaw na niya ang isang puting gusali na may malaking pulang krus. Ang St. Lazarus Private Hospital, ang ospital ni Dr. Carlos. Humahangos, sumandal si Leo sa pader. Alam niyang imposibleng makapasok sa main entrance. May mga gwardiya doon
At ang kwento niya ay hindi nila papakinggan. Kinapa niya ang suklay sa kanyang bulsa. Alam niya ang kwento nito. Ang mga salitang yon ni Yaya Nena, ang kanyang tanging pag-asa. Kailangan niyang makahanap ng paraan. At naalala niya ang isang kwento ni Maria. Si Papa, pag stressed yan, hindi mo makikita sa opisina niya. Sabi noon ni Maria, habang nakaupo sila sa hardin. May secret spot siya, isang maliit na balcony sa likod ng ospital. Doon siya nagyoyosi. Sabi niya, pag nandoon daw siya, mas malapit siya sa langit. Mas malapit kay Mama. Ang balcony. Nilibot ni Leo ang gusali, gumapang sa gilid ng mga pader. Umiiwas sa mga ilaw. Sa likurang bahagi, sa may third floor, nakita niya ang isang maliit na balcony, nakatago sa likod ng mga baging. At sa ilalim nito, isang malaki at matatag na puno ng akasya ang nakatayo. Ang mga sanga ay parang mga braso na nakaabot sa gusali. Ito na yon. Walang pag-aalinlangan. Sinimulan niyang akyatin ang puno. Ang bawat kapit ay pinag-isipan. Ang bawat apak ay maingat. Ang taas ay nakakahilo. Ngunit ang imahe ng nakaratay na si Maria ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang malapit na siya sa balcony, muntik nang dumulas ang kanyang paa sa isang basang sanga. Napakapit siya ng mahigpit. Ang dibdib niya ay sumisikip sa takot. Saglit siyang napapikit. Ate Maria, para sa'yo to. Binuksan niya muli ang kanyang mga mata at sa loob ng kanyang isip, nakita niya ang ngiti ng dalaga. Nagpatuloy siya. Nakarating siya sa isang sanga na halos kapantay na ng balcony. Mula doon, kitang-kita niya ang loob ng salaming pinto. Walang tao. Nag-abang siya. 10 minuto. 20 minuto. Ang kanyang mga braso ay nagsisimula ng mangalay at bigla bumukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaki. Ang likod ay nakatalikod sa kanya. Si Miguel de la Vega. Sinuot niya ang kanyang salamin, kumuha ng isang sigarilyo at sinindihan ito. Ang usok ay sumayaw sa hangin ng gabi. Ang mukha niya na nasisinagan ng ilaw mula sa loob ay puno ng pagod at kalungkutan. Ito na ang pagkakataon ni Leo. Walang sigaw na maririnig mula sa baba. Walang guard na makakakita. Sila lang dalawa. Huminga siya ng malalim. Tinipon ang lahat ng natitirang lakas. Sir Miguel, ang boses niya ay basag, pero malinaw. Lumingon si Miguel na gulat. Tiningnan niya ang paligid ngunit wala siyang nakita. Akala niya ay guni-guni lang. Sir Miguel! Ulit ni Leo. Mas malakas ngayon. Nandito po ako. Sa puno. Sa wakas, tiningnan ni Miguel ang direksyon ng puno. At doon, sa gitna ng mga dahon at anino, nakita niya ang isang maliit na bata. Nakakapit para sa kanyang buhay. Bago pa man makapagsalita si Miguel o makatawag ng gwardiya, isinugal na ni Leo ang kanyang huling baraha. Inilabas niya ang pilak na suklay. Itinaas niya ito para tamaan ng kaunting liwanag. Sir Miguel, yung suklay ng asawa ninyo. Natigilan si Miguel. Ang sigarilyo ay nahulog mula sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang suklay na iyon, ang nag-iisang bagay na naiwan mula sa kanyang yumaong asawa. Ang suklay na ipinangako niyang gagamitin para alagaan ang kanilang nag-iisang anak. Ang isip niya ay nag-flashback sa isang pangako. Ang puso niya ay nagsimulang magduda. Tumingin siya mula sa suklay pabalik sa desperadong mukha ng bata sa puno. At sa unang pagkakataon, hindi isang hamak na batang kalye ang nakita niya. Nakita niya ang isang mensahero. Hindi sumigaw si Miguel. Hindi siya tumawag ng gwardiya para paalisin ang bata. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at sa isang boses na kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad, nagsalita siya. May isang bata sa puno, malapit sa West Wing balcony. Dalhin niyo siya sa private lounge ko. Huwag ninyong sasaktan. Ilang minuto lang, 2 lalaking nakauniporme ang maingat na umalalay kay Leo pababa.
Dinala siya sa isang tahimik at malamig na silid, kung saan naghihintay si Miguel, nakatayo sa gitna. Isinara ang pinto. Sila na lang ang naiwan. "Sino ka?" tanong ni Miguel. Ang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat galaw ng bata. "Leo po," sagot ng bata. Nanginginig ngunit pilit na nagpapakatatag. "Kaibigan po ni Ate Maria." Inilabas ni Leo ang luma at lukot na notebook. "Para po sa inyo. Galing po kay Yaya Nena. Nakasulat po dyan ang lahat." Kinuha ito ni Miguel. Binuklat niya ang mga pahina. Nabasa niya ang mga petsa, ang mga sintomas na itinala ng matandang yaya. Matamlay pagkatapos uminom ng gamot. Nahihirapang huminga. Laging inaantok. Ang bawat salita ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Tumutugma ang lahat. Pagkatapos, iniabot ni Leo ang suklay. "At ito po," sabi po ni Yaya, "alam niyo daw po ang kwento nito." Nang makita ni Miguel ang pilak na suklay, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Biglang bumukas ang pinto. Si Isabela. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat na agad na palitan ng pagkainis nang makita si Leo. "Mahal? Anong ginagawa ng batang yan dito?" tanong niya. Lumalapit kay Miguel. "This is ridiculous. He's just a street urchin. Siguradong pera lang ang habol niyan." Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Miguel para hilahin ito palayo sa bata, palayo sa katotohanan. "Miguel, pakinggan mo ako. Huwag kang maniniwala sa isang pulubi. Look at him!" Ngunit ang mga mata ni Miguel ay hindi na nakatingin kay Isabela. Nakapako ito sa suklay na nasa kanyang palad. Naalala niya. Isang hapon, sa hardin, habang sinusuklayan niya ang mahabang buhok ng kanyang yumaong asawa. "Pangako mo, mahal," sabi nito, "na kahit anong mangyari, aalagaan mo ang buhok ng anak natin. Aalagaan mo si Maria." Isang pangakong matagal na niyang kinalimutan. Isang pangakong binali niya. Ang bigat ng katotohanang iyon ay dumagan sa kanya ng buong buo. "He's lying!" Pagpupumilit ni Isabela, ang boses ay nagiging desperado na. Sinabi na sa atin ni Dr. Carlos ang tungkol sa potassium imbalance na dahan-dahang sumisira sa nerves niya. Paanong malalaman niya ng isang bata? Potassium imbalance, isang detalyeng medikal na masyadong espesipiko, isang bagay na hindi niya maalalang sinabi sa kanya ni Carlos. Paanong nalaman ni Isabela? Tumingin si Miguel mula sa suklay, sa bata, at sa wakas, kay Isabela. At sa mga mata nito, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya hindi ang pag-aalala, kundi ang takot. Kasabay noon, bumukas muli ang pinto. Si Dr. Carlos, ang mukha niya ay pagod at may bahid ng pagsisisi. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang hiringgilya na may lamang malinaw na likido. Lumapit siya kay Miguel, umiiwas ng tingin kay Leo. "Miguel," sabi niya sa isang malumanay, profesional na boses. Oras na para sa huling dosis, para hindi na siya mahirapan pa. Ang hiringgilya sa kamay ni Carlos ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Isang maliit na bagay na may daladalang kamatayan. Ang lahat ay nakatingin kay Miguel. Naghihintay ng kanyang desisyon. Si Isabela na may pekeng pag-aalala. Si Carlos na may nakatagong pagkakasala. At si Leo na may bumubulusok na pag-asa. Dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang mga mata mula sa suklay. Ang tingin niya ay hindi na tingin ng isang amang nalulunod sa kalungkutan. Ito ay tingin ng isang business tycoon na nakaamoy ng panloloko. Malamig, matalas, at mapanganib. "Huwag." Isang salita lang, ngunit ang bigat nito ay yumanig sa buong silid. Natigilan si Carlos, ang kamay na may hawak ng hiringgilya ay nanigas sa hangin. "Anong sabi mo, Miguel?" Nauutal na tanong ni Isabela. "Ang sabi ko, huwag," ulit ni Miguel
Ang boses ay mas matigas ngayon. Ibinulsa niya ang suklay at ang notebook. Ipapasuri ko muna ang lahat ng gamot, bawat isang tableta, bawat isang patak. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni na Isabela at Carlos. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ang kanilang itinayong kastilyo ng kasinungalingan ay nagsimulang gumuho. "Miguel, ano bang pinagsasabi mo?" Sigaw ni Isabela. Ang pagkukunwari ay tuluyan ng naglaho. "Nababaliw ka na ba? Maniniwala ka sa isang bata kaysa sa asawa mo at sa matalik mong kaibigan?" Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. "Dalhin ninyo dito si Dr. Alcaraz at ang kanyang team mula sa St. Luke's. Now!" Si Dr. Alcaraz, ang pinakamatinding karibal ni Carlos sa larangan ng medisina. Doon na tuluyang bumagsak ang maskara ni Carlos. "Miguel, parang awa mo na." Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. "Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Napilitan lang ako." "Napilitan?" Umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel sa buong silid. Isang boses na puno ng sakit at galit. "Halos patayin ninyo ang anak ko at sasabihin mong napilitan ka lang?" Kasabay noon, bumukas ang pinto. Ngunit hindi mga doktor ang pumasok, kundi mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni na Isabela at Carlos. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig habang papalapit ang mga pulis, hawak ang mga posas. Lumapit si Miguel sa tabi ng kama ni Maria. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng kanyang anak. Tiningnan niya ang payapang mukha nito na ilang sandali na lang sana ay magiging payapa magpakailanman. Ang bigat ng kanyang pagkukulang ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. "Patawarin mo si Papa, anak," bulong niya. Ang luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako." Sa likod niya, narinig niya ang pag-click ng mga posas. "Kasalanan mo to." Ang sigaw ni Isabela ay puno ng lason at pagkamuhi. Habang hinihila siya palabas ng mga pulis, tumingin siya ng masama kay Miguel. "Kasalanan ninyong lahat to. Kasalanan ninyong mga mayayaman na akala ninyo ay pag-aari ninyo ang mundo. Kinuha ninyo ang lahat sa akin." Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang siya ay inilalayo sa pasilyo. Hanggang sa tanging ang katahimikan na lang ang naiwan. Ang katahimikan at ang mahinang tunog ng heart monitor ni Maria. Ang balita ay sumabog na parang isang bomba. Business tycoon's wife and family doctor arrested for attempted murder. Ang pangalan ng mga De La Vega ay nasa lahat ng dyaryo, telebisyon at social media. Para kay Miguel, ang bawat headline ay isang sampal. Ang bawat bulungan ay isang paghatol. Hinarap niya ang media ng may dignidad, ngunit sa loob niya, siya ay wasak. Ikinulong niya ang sarili sa ospital sa tabi ng kanyang anak. Ang buong mundo niya ay lumiit sa 4 na sulok ng silid na yon. Ang team ni Dr. Alcaraz ay kumilos ng mabilis. Inalis nila ang lahat ng gamot na ibinigay ni Carlos at sinimulan ang isang bagong treatment para kontrahin ang epekto ng lason. Ang bawat araw ay isang paghihintay. Ang bawat pagtibok ng heart monitor ay isang dasal. Sa gitna ng kaguluhang ito, may isang taong hindi umalis sa tabi niya. Si Leo. Araw-araw, pagkatapos magtinda ng dyaryo, pumupunta si Leo sa ospital. Tahimik siyang uupo sa isang sulok ng silid. Binabantayan si Maria. Minsan, kinukuha niya ang dyaryo at binabasa ito ng mahina, tulad ng dati niyang ginagawa sa hardin. Sabi po dito, "Ate Maria, tataas daw po ang presyo ng isda. May bagyo daw po na darating, kaya mag-ingat po kayo." Para siyang nagsasalita sa natutulog, ngunit naniniwala siyang naririnig siya nito. Naniniwala siyang ang boses niya
ay isang sinulid na humihila sa kaluluwa ni Maria pabalik sa katawan nito. Pinapanood lang sila ni Miguel mula sa malayo. Ang bawat salita ng bata ay isang paalala sa kanya ng mundong ipinagkait niya sa kanyang anak. Ang simpleng mundo ng mga kwento tungkol sa isda at sa bagyo. Isang hapon, habang nagbabasa si Leo, napansinin niyang gumalaw ang mga daliri ni Maria. Natigilan siya, napatingin siya ng maigi. At doon, dahan-dahan, unti-unti, ang mga talukap ng mata ni Maria ay nagsimulang gumalaw. "Sir Miguel!" tawag ni Leo. Ang boses ay nanginginig sa pananabik. Mabilis na lumapit si Miguel at ang mga nurse. Nakatutok ang lahat sa mukha ni Maria. At ang mga mata nito ay bumukas. Malabo. Nangangapa. At pagkatapos ay tumuon. Ang unang bagay na nakita nito ay hindi ang kanyang ama, hindi ang mga nurse, kundi ang mukha ng batang lalaki na hindi siya iniwan. Hindi siya makapagsalita. Masyado pang mahina ang kanyang katawan. Ngunit isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa gilid ng kanyang mata. Lumapit si Leo at gamit ang kanyang maliit na daliri, maingat niyang pinunasan ito. Ang eksenang yon, ang luhang yon, ang simpleng gesto na yon, ang bumasag sa huling pader sa puso ni Miguel. Nang gabing iyon, kinausap ni Dr. Alcaraz si Miguel. "She's a fighter, Miguel." Nalagpasan na niya ang pinakamatinding panganib, sabi ng doktor. "Pero, kailangan nating maging handa. The poison has caused some nerve damage. Hindi pa natin alam kung gaano ito kalubha. There's a chance na ang epekto nito ay magiging permanente." Ang salitang permanente ay umalingaw-ngaw sa isip ni Miguel. Isang habambuhay na paalala ng kanyang pagkakamali. Isang habambuhay na krus na kailangan nilang pasanin. Nagsimulang umikot ang mundo ni Miguel. Ang pag-amin ni Carlos, ang pagbagsak ng maskara ni Isabela, ang tunog ng mga posas na isinara sa kanyang mga pulso, lahat ay parang isang ingay na unti-unting humihina sa kanyang pandinig. Ang mga pulis, ang mga abogado, ang mga security personnel na nagmamadaling pumasok at lumabas ng kwarto, wala siyang pakialam. Isang bagay lang ang mahalaga. Isang tunog na mas malakas pa sa lahat ng kaguluhan. Isang mahinang ungol mula sa kama. Binitiwan ni Miguel ang braso ni Isabela na hawak niya. Hindi na niya ito tinapunan ng tingin. Para sa kanya, ang babae ay isa na lamang multo. Isang masamang panaginip. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang puso niya ay tumitibok ng sobrang kaba na halos hindi siya makahinga. At doon, nakita niya ang mga pilik mata ng kanyang anak. Gumagalaw. Dahan-dahan, nanginginig. Isang milagro. "Maria?" Halos pabulong niyang sabi. Lahat ng tao sa silid ay napahinto. Napatingin sila sa kama. Kahit si Isabela na may galit at pagkasuklam sa mukha ay natigilan. Dahan-dahang iminulat ni Maria ang kanyang mga mata. Malabo pa ang mga ito at puno ng pagkalito. Inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid. Hindi pa lubusang naiintindihan kung nasaan siya. Lumuhod si Miguel sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Mainit na ito. Hindi na kasing lamig ng yelo. "Anak, nandito si Papa." Humahagulgol na siya. Hindi na napigilan ang mga luhang kanina pag gustong kumawala. "Nandito na ako, anak ko." Tumingin si Maria sa kanya. May isang mahinang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. At pagkatapos, sa pinakamahina ngunit pinakamalinaw na boses na narinig ni Miguel sa buong buhay niya, nagsalita ito. Isang salita lang, isang pangalan. "Leo." Parang isang kidlat na tumama kay Miguel, ang pangalang iyon. Leo. Ang batang gusgusin na sumugod sa ospital. Ang batang pilit siyang binigyan ng babala. Ang batang tinawag niyang sinungaling at ipinagtabuyan. Ang batang ipinahuli niya sa ilalim ng utos ng babaeng halos pumatay sa sarili niyang anak. Lahat ng piraso ng palaisipan
ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata ng bata, ang pagpupumilit nito, ang katotohanan. Ito pala ang bayani sa buong kwento at siya ang naging kontrabida. Habang isinasakay ng mga pulis si Isabela na walang tigil sa pagmumura at pagbabanta, tumayo si Miguel ng tuwid. May bago ng apoy sa kanyang mga mata, isang determinasyon na itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Humarap siya sa kanyang pinagkakatiwalaang security head. Hanapin ninyo siya. Utos niya. Ang boses ay matatag at hindi nag-aalinlangan. Hanapin ninyo ang batang nagngangalang Leo. Gamitin ninyo ang lahat ng resources ng kumpanya. Huwag kayong babalik dito hanggat hindi ninyo siya kasama. Hindi na nagtanong ang kanyang mga tauhan. Nakita nila ang pagbabago sa kanilang amo. Agad silang kumilos. Ilang oras ang lumipas. Mga oras na para kay Miguel ay parang isang kawalang hanggan. Hindi siya umalis sa tabi ni Maria na muling nakatulog, ngunit ngayon ay isang mahimbing at payapang tulog na. Hanggang sa bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang security head at sa likod nito ay isang maliit at payat na bata. Suot ang maruruming damit. Ang mukha ay puno ng pagod at pag-aalinlangan. Natagpuan nila si Leo na natutulog sa isang bangko sa pier. Yakap-yakap ang isang luma at gutay-gutay na didyaryo. Tumayo si Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata. Napaurong si Leo. Ang takot ay bakas pa rin sa kanyang mga mata. Para sa kanya, si Miguel pa rin ang makapangyarihang tao na nag-akusa sa kanya na magnanakaw. Ngunit ang nakita ni Leo ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang pinakamayamang tao na nakilala niya, ang taong kinatatakutan ng lahat, ay dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Pumantay ito sa kanya at sa mga mata ni Miguel de la Vega, wala nang galit o pagdududa. Tanging pagsisisi, malalim at totoong pagsisisi. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Miguel. Ang boses ay basag. Hinawakan niya ang balikat ng bata. Sa lahat ng ginawa ko, sa hindi ko paniniwala sa'yo, patawarin mo ako. Hindi makapagsalita si Leo. Ang init ng kamay ni Miguel at ang bigat ng kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bata. Salamat, dugtong ni Miguel. Salamat sa pagligtas mo sa anak ko. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Isang ti. Lumingon sila pareho. Gising na ulit si Maria. Mas malinaw na ang kanyang mga mata. Nakatingin siya sa kanilang dalawa at isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang kamay na nanginginig pa, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ito nakaabot sa kanyang ama lamang, kundi sa espasyo sa pagitan nila ni Leo. Isang paanyaya. Naintindihan agad ni Miguel. Lumingon siya kay Leo, na nakatayo pa rin sa may pintuan, hindi sigurado kung ano ang kanyang lugar sa eksenang yon. Sa buong buhay niya, siya ay laging nasa labas, laging nakatanaw lang. Halika Leo, mahinang sabi ni Miguel, isang pakiusap na may kasamang paggalang. Nag-aalangan pa rin ang bata. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay, magaspang, may kalyo, at marumi, kumpara sa malinis at maputing silid ng ospital. Ngunit hinawakan ni Miguel ang kanyang balikat at marahan siyang ginabayan palapit sa kama. Kinuha ni Miguel ang isang kamay ni Maria. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ni Leo at maingat na inilapat sa isa pang kamay ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, nagkadikit ang tatlong kamay. Ang kamay ng isang amang nagsisisi, ang kamay ng isang anak na muling nabuhay, at ang kamay ng isang batang bayani na nagbigay sa kanila ng bagong umaga. Walang nagsalita, hindi na kailangan. Ang init na dumaloy mula sa kanilang mga palad ay sapat ng sagot sa lahat ng tanong, sapat ng lunas sa lahat ng sakit. Tumingin si Maria kay Leo. At sa mga mata niya, nakita ng bata ang pasasalamat na mas malalim pa sa anumang karagatan. Tumingin siya kay Miguel at sa mga mata nito, nakita niya ang pangako ng isang tahanan. Sa labas, nagsisimula ng sumikat ang araw.
Ang mga ginintuang sinag nito ay tumatagos sa bintana ng ospital, tinatanglawan ng 3 taong magkakapit kamay. Hindi na ito ang pagtatapos ng isang madilim na gabi. Ito ang simula. Ang simula ng lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating mansyon na puno ng katahimikan at lumbay ay napalitan ng halakhak. Ang mga pasilyo na dati parang malamig at walang buhay ay ngayoy may mga bakas ng tsinelas na naiwan kung saan-saan at amoy ng bagong lutong merienda mula sa kusina. Nakatayo si Maria sa may hardin. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala nang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Ang dating maputlang balat ay may kulay na. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nakasuot siya ng simpleng bestida, pinapanood ang 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang parehong puno kung saan nagsimula ang lahat. Nakaupo sa damuhan si Miguel de la Vega. Suot ang isang simpleng polo shirt, nakikipagbuno sa isang piraso ng dahon ng niyog. Sa tapat niya, matiyagang nagtuturo ang kanyang guro. "Hindi po ganyan, Papa," sabi ni Leo, na ngayon ay malusog na at suot ang malinis na pamasok na damit. Masaya niyang inayos ang gusot na tiklop sa kamay ni Miguel. "Dapat dito po ipasok yung isa. Ayan. Perfect." Isang maliit na tipaklong na gawa sa dahon ang nabuo sa kamay ni Miguel. Tiningnan niya ito na parang isang tropeo. Ngumiti siya. Isang ngasang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang namasang ngiting matagal nang nawala. "Pasensya na, son. Medyo clumsy yata ang mga kamay ko para dito," biro ni Miguel. "Okay lang po yan," sagot ni Leo. "Practice lang po ang kailangan." Tumawa si Maria mula sa kanyang kinatatayuan. "Papa, ang galing-galing ni Leo, di ba? Dapat sa susunod, turuan kanyang gumawa ng saranggola." Tumingala si Miguel. Pinanood ang 2 bata, ang kanyang mga anak. Ang isa ay dugo niya at ang isa ay kaloob ng tadhana. Naisip niya ang kanyang mga kumpanya, ang mga gusali, ang mga numero sa kanyang bank account. Dati, iyon ang sukatan niya ng yaman. Ngayon, habang pinagmamasdan niya si Maria na tumatawa at si Leo na buong pusong nagbabahagi ng kanyang kaalaman, naunawaan ni Miguel ang lahat. Ang tunay na yaman ay ang init ng hapon sa hardin, ang tunog ng halakhak ng iyong anak, ang pagkakataong matuto ng isang bagay na kasing simple ng paggawa ng laruang iyari sa dahon mula sa batang nagligtas sa inyong lahat. Inabot ni Miguel ang tipaklong nagawa sa dahon at marahang inilagay sa palad ni Maria. Hinawakan ni Leo ang kabilang kamay ni Miguel. 3 sila, magkakasama sa ilalim ng puno ng mangga, sa ilalim ng mapayapang langit ng hapon. Wala nang mga multo ng nakaraan, wala nang takot para sa hinaharap. Tanging ang ngayon, tanging ang pagmamahal na nagbubuklod sa kanila. Dahil sa wakas, natagpuan na nilang 3 ang kanilang tunay na tahanan, hindi sa loob ng mansyon, kundi sa puso ng isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Maria, Miguel at Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama namin hanggang sa dulo. Aaminin ko, habang isinusulat ang kanilang pagsubok, isa sa mga pinakamabigat na eksena para sa akin ay ang pagluhod ni Miguel sa harapan ni Leo. Isang paalala kung gaano kahirap aminin ang pagkakamali at humingi ng tawad. Isinilang ang kwentong ito mula sa isang simpleng paniniwala na minsan, ang mga tunay na bayani ay ang mga taong hindi natin madalas napapansin. Mga mumunting tao na may pinakamalalaking puso. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang munting siga ng tapang na kayang magbigay liwanag, na ang pag-asa ay isang butil na kayang tumubo kahit sa pinakamatigas na lupa. At ang kapatawaran ang siyang liwanag sa dapit hapon na nagbibigay ng tunay na kapayapaan.
Kaya ngayon, nais kong magtanong sa'yo, ikaw, kung ikaw ang nasa kanilang kalagayan, kaya mo bang magpatawad sa taong lubos na nagkasala sa'yo? Gaano kadali o kahirap ibigay ang kapatawaran? Nais kong mabasa ang iyong saloobin. Mag-iwan ka lamang ng komento sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, sana'y ibahagi mo rin ito sa iba sa pamamagitan ng pag-like at pag-share. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso